worship, there will be no rain. At ang napakaganda po, the latter rain will be greater than the former. Ibig sabihin po, ito pong panahon natin is the most wonderful time. Amen? Ito po yung pinakamagandang panahon sapagkat ito yung kapanapanabik na kung saan hindi pa pinapakita ng Diyos ang talagang todo-todo niyang biyayang gagawin sa atin. At ito po yung mga panahon at pagkakataon nating pagkakaabangan. Amen? So sabihin mo nga sa iyong katabi bago po tayo magsimula. Sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo ikaw ay napakaganda. Amen? Sabihin mo sa iyong likodan, napakaganda mo. Amen? Hallelujah. So bago po tayo magsimula, para medyo relax naman po tayo, hawakan mo ang kamay ng iyong katabi and let's pray. Sige po, magpanalaginan po kayo. Hallelujah. So, hindi pa po ito ang mensahe. Hallelujah. Sige po, let's pray for one another and allow God to use this wonderful opportunity that the message will transform you and the message will translate you. Oh, Rabasiki, Abasanda, Sakarababahande. Holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. Oh, Jesus. Oh, we bless your most holy name. It's all about you, Jesus. Ikaw lamang po, ikaw lamang at wala nang iba. Oh, Jesus, you are so wonderful. Salamat, Panginoon. Ano man po ang inyong mga alalahanin, ilagak po ninyo sa Panginoon. Concentrate unto Jesus. Look unto Him. He is the rewarder to those who diligently seek Him. Siya po'y nagagantimpala, nagbabalik, nagpapatawad. Amen. Nagtutustos, nagpapagaling. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus. Let your glory fall in this room. Oh, purihin ka, Panginoon. Salamat. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Edmond, meron ba tayong outline? Meron. So, mensahe po. Game na po tayo. Ready na. Sabihin mo sa iyo katabi, game ka na ba? So, ready na. Ibig sabihin, ready na po. Siyempre, sabi nga ni Pastor Dexter, pag kami po ang nakikita ninyo, siyempre ito yung other generation, pero same message pa rin po yung dala natin. So, as you could see, Pastor Greg or Bishop Greg or Brother Greg, medyo fiery, talagang full of experience, full of miracles. Ganun din po kami. We are the other side of the generation. Kami po yung young generation. Kung siya si Abraham, kami naman po si Joseph. Kung siya si Moses, kami naman po si Caleb. Amen. So the same message is still powerful. Amen. Yung mensahe ng older generation, ng mga matatanda, it's the same today because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng padiran o hadlangan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa isang sekta o sa isang sektor o sa isang natatanging lipunan. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tatanggap nito ay makakaranas ng maraming anihing pagpapalang espiritual, material at probisyon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So to speak, ang mensahe po na aking ibabahagi sa inyo sa hapong ito ay pinamagatang Facing the Giants. Hindi ba si Pastor Edward, no? Facing the giants in your life. Si Brother Roger na ata. Facing the giants in your life. So para po sa inyong scripture reference, sa Numbers chapter 13, verse 24 hanggang 33. Aklat ng Bilang, Kabanata 13, talata 24 hanggang 33. Isasalaysay ko na lamang po ang mga talata at akda po dito sa pambungad na teksto na aking babanggitin. Narito po ang isang tagpo na kung saan ang mga Israelita ay nasa paglalakbay. I know that you have heard this many times, na ang mga Israelita is on the journey, on the 40 years journey, amen? Ang 11 araw na paglalakbay patungo sa pangakong lupa ay inabot ng 40 taon. Tandaan po natin, delays does not mean denials. And trial does not mean denial. Amen? Pag may mga pagsubok tayo, ito po ay paghuhubog sa atin. Sometimes we cannot understand it, sometimes we cannot comprehend it. Pero ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Huwag nating ipilit. Sabi nga po, pag ito'y ipinilit mong pitasin, ito'y magiging maasim. Amen? Ang bagay o ang isang bunga na pinilit sa wala pa sa takdang panahon, ito po'y maasim at mapakla. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, tayo ay mahubog. Ang bawat pagsubok is a school of training, is a school of motivation, it's a school of learning.
learning para po tayo ay matransform sa nais na wangis ng ating Panginoon. So facing the giants in your life, narito po ang mga espiya. May 10 espiya na pinadala si Moses para tiktikan o makita o ma-survey ang pangakong lupa. Pero dahil sa kagandahan ng lupa, they reported good report that this place is truly indeed the land of milk and honey. This is the promised land. At yun po ang kanilang perception na yung lupain iyon ay napakagandang lupain. Pero nakakatuwa, in spite of the good news, the bad news will override the good news. Minsan po kasi ang mas namamagnify yung masamang balita kaysa mabuting balita. Kaya mga kapatid at minamahal, instead of dwelling to bad report, magnify the good report. Kaya nung dumating po ang mga espiya, 10 po sila, at ang 8 ay nagsabi, oo, totoo yung aming nakita. Totoo ang pangako ng Diyos na merong magandang lupain doon sa pagdadalhan niya sa atin. Pero ang aming nakita ay mga higante. Maraming higante doon at tiyak hindi tayo uubra. We have no might and we have no strength and we have no resources to defeat the giants. Pero meron pong 2 lalaki na nagsabi na kahit maraming higante, kaya natin silang lipulin at kaya natin silang tapusin, kaya natin silang talunin sapagkat kasama natin ang Diyos. Pero the problem of their generation is they tend to listen on the negative report instead to the positive report. Ano pong mas pinakinggan ng mga tao o ng bayan ng Israel? They tend to listen that there are giants. Tandaan po natin, ang problema ay anino lamang o ang pag-aalinlangan natin ay anino lamang ng animoy maliit na problema. Ang shadow po, mga kapatid, katulad po nito, ako po'y tinatapatan ng ilaw, pero ako po ay hindi naman katangkaran at kalakihan sa persona. Pero pag nakita niyo po yung aking anino, para bagang ako'y 6-footer at 7-footer. Pero ang realidad, yung pinaka-problema mo o yung iyong pinag-aalinlanganan, hindi naman pala ganun kalaki. Ang pag-aalinlangan ay bunga ng kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. At pag ikaw ay walang pagtitiwala sa Panginoon, ito ay bunga ng iyong kababawan sa kanyang pangako. Maraming mga Kristiyano ang laging dumadalo ng gawain. Maraming mga Kristiyano ang nakabisado na ang ilang mga talata sa Biblia. Ang Biblia ay hindi kinakabisado, ito'y isinasabuhay. Sabihin mo sa iyong katabi, ang salita ng Diyos hindi kinakabisado, ito'y ipinamumuhay. Because the Word of God is the authority of God. The Word of God is the power of God. Kaya kapag merong ang salita ng Diyos at ito'y iyong tinayuan, ito'y iyong ipinahayag, it will have results. Sabihin mo sa iyong katabi, magkakaroon ito ng bunga kung iyo'y tatayuan, kung ito iyong tatayuan. Pero ang nakakalungkot po sa tagbong ito, sa Numbers chapter 13, verse 24 hanggang verse 33, mas binakinggan ng mga tao ang masamang balita. At ang nalason pong isipan ay 2 milyon. So itong 2 milyong ito ay nagchismisan. Itong 2 milyong ito ay nagumpukan na mahirap nga puntahan yung lugar na ito. Ang trabaho ng kaaway is to stop us. The enemy's job is to contain us and to stop us. Pero ang sabi ng Biblia, the step of the righteous are ordered by the Lord. Kaya kung may nakikita kang imposible, at may nakikita kang paghadlang, may nakikita kang problema, may nakakasagupa kang mga kapahamakan, ito'y pagkakataon upang ikaw ay tumingin sa Panginoon, push through, and this Jericho wall will be turned down. Hallelujah! So when you shout your praise, when you praise God, when you honor Him, and when you have a thankful heart, anumang higante yan, hindi yan makakapagtagumpay sapagkat ikaw ay malaki, sapagkat ang iyong Panginoon ay malaki kaysa iyong problema. Hallelujah! So when you magnify God, the problems become smaller. Kaya ang sabi ni Joshua at ni Caleb, kaya natin itong mapagtagumpayan. Kaya natin itong malupig. Pero at the end of the day, at the end of the report, ang sabi po sa verse 33, nakita namin ang mga Nephilim, the sons of Anak, tayo'y parang mga tipaklong sa ating paningin at hindi tayo makakapagtagumpay sa kanila. When you lose or when you lack the Word of God, my people perish for lack of understanding, lack of wisdom, lack of knowledge. Marami pong napapahamak. Ang buhay po ng Kristiyano ay hindi gaya-gaya.
Pag nakita mo yung katabi, tumataas ang kamay, tataas ka na rin ang kamay. What's the purpose of raising up your hand? You raise up your hands because you celebrate that the enemy is a defeated foe. He is underneath our feet, and we have the authority of the Most High God. Kaya ka nagtataas ng kamay, kaya ka sumisigaw, kaya ka tumatalon, sapagkat overjoy ka ng kagalakang buhat sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, maraming napapahamak. Umiiyak si sister, iiyak ka na rin. Tumatawa si sister sa kagalang, tatawa ka na rin. Ang tawag po doon ay kabaliwan. Pero kapag alam mo ang prinsipyo, bakit ka umiiyak? Dahil ikaw ay makasalanan, pinatawad ng Diyos, and your joy overflows in your heart. Kaya mga kapatid, we are in the most dangerous time of our life, mga kapatid. Ito po yung pinaka-critical, ito pong panahon natin, na napakaraming kaabalahan. Internet, Facebook, Twitter. Dati po nung bata po ako, bata pa rin naman po ako ngayon. Para ikaw ay makapaglaro ng computer games, kailangan mo pang dumayo sa computer shop. Ngayon may iPad na, may PSP, may PlayStation. Napakarami pong kaabalahan. Dati kahit para makapanood ka ng isang sine, kailangan pumunta ka sa sinihan. Ngayon po lahat na ng uri ng DVD, nabibili mo na rin dahil marami nang nagpapirate ng mga pelikula. At minsan, kahit 3 oras, 4 na oras, makakatapos ka ng maraming pelikula. Ang mga telenovela nagkalat sa mga telebisyon at sa iba't ibang istasyon. Sapagkat ito'y mga pamamaraan ng kaaway upang tayo'y malinlang at mahati ang atensyon. Kaya kapag sumakit ang tiyan, konsulta na kaagad sa doktor. Ako pag sumakit ang aking tiyan, konsulta na kaagad ako sa pangako ng ating Panginoon. Hindi ka mamamatay, hindi ka maano, sapagkat nasa iyo ang bakod at dugo ng ating Panginoon. Ang higante, sa totoo, hindi ito malaki. Ang higante ay lumalaki dahil iniisip nating malaki. Meron po ako sa inyong ikukwento kung paano ko po nakilala ang aking asawa. One time, we have this summer youth camp. Ngayon po ay summer season. So naalala ko tuloy ng mga panahon na nakakapag-organize ako ng youth camp. Way back 2007, after ko pong mag-preach sa camp meeting ng mga kabataan, ay napakaganda po ng move ng Panginoon sa araw na yun. Maraming nagsukong buhay at marami po ang ginawa ng Panginoon. At nagulat ako isang araw o yung pagtatapos na po ng youth camp dito po sa parte ng Antipolo, meron pong isang babae na umiiyak, nagpapa-counseling kay Pastor Greg. At ako naman ay umiksena ng kaunti. Sabi ko, Dad, ano pong problema ng babae? Kesyo ganito daw, marami daw siyang problema, naloko daw siya, etc. Problema sa pamilya, problema sa pera. At siya daw ay pagod na, bagamat malaki ang kanyang sweldo, siya hirap na hirap at hinang-hinana sa buhay na ito at gusto na niyang magpakamatay. At habang sila'y nagkaigihan ng kwento ng akin pong tatay, isinakay pa ni Pastor Greg yung babaeng ito na tinutukoy ko na asawa ko na ngayon. Nagulat ako. At sila pala'y merong pag-uusap doon sa sasakyan ng aking ama. Sabi gano'n ng aking ama, alam mo, sister, ang kailangan mo lang pagtitiwala sa Panginoon. Gusto mo bang makilala ang aking anak? Purihin ang Panginoon. Out of nowhere. At ang sabi ng babae, wala naman po problema dahil iginagalang ko po ang mga pastor. At habang kwentuhan sila hanggang sa makarating sa bahay, on and on, alam niyo po kasi ako po ay isang tao na, kung nakikita niyo po na medyo bungis-ngis at palangiti, pero sa puro totoo, pag ako po ay walang ginagawa, nasa bahay lang po ako, nagbabasa, nag-aaral ng Biblia, kung walang ministry, natutulog lang po ako. Yun lang po ang aking gawain. Pero pag ako po ay bigyan ninyo ng responsibilidad, Mapakuneta Astrodome, o Music Museum, o any big event, hindi ko po yan tutulugan hanggat hindi ko natatapos yung ipinapagawa sa akin. At nakakatawa, lumipas ang mga ilang araw. At tumawag nga po yung aking asawa, at hindi ko pa po asawa, yung atin pong kapatid, at tumawag na gano'n. Sabi niya gano'n, Pastor Kenneth, ang sabi kasi ni Bishop, ay tayo daw ay kumain sa labas. Sabi ko, wala akong pera. Siya daw ang bahala. Alam niyo po, I started to face this, yung torpe attitude, yung mahiyain. Alam niyo po, kahit ako'y nasa youth ministry, kahit magaganda pa yung mga kabataan dyan, I never had an intention na lahat sila'y ligawan, basta I have a pure intention. I need to bring them closer to Jesus Christ. Amen. Ang mahirap po kasi, pagka nakakita ng isang kabataan ng maganda, lahat yan, lahat ng pamamaraan para ito'y makausap at kahit siya'y mapuyat, gagawin lahat ng paraan.
A good leader must have a good testimony, and a Christian life must be a salt and light. Amen. Ang buhay ng Kristiyano dapat asin at ilaw ng sanlibutan. Sabi kong ganoon, wala akong budget eh. Sa ano daw tayo mag-dinner sa isang seafood restaurant sa Mall of Asia. Sabi ko, ayos ah. Kala ko, siya ang taya. Ikaw daw ang taya, sabi ng daddy mo. Sabi ko, purihin ng Panginoon. On and on and on and on. Siguro nakadalawa kaming date bago po siya umalis. Kasi po ang asawa ko ay nagtatrabaho sa abroad, sa Saudi, as an OFW. So hanggang ito na po, nung araw na paalis na siya, tumawag ulit sa akin, Pastor Kenneth, kumusta ka na? Sabi ko, mabuti. At pwede mo ba akong ihatid sa airport? Kasi sabi ito ulit ng tatay mo. Purihin ng Diyos. Ako po, ang plano ko para makapag-asawa pa, gusto ko 35 years old eh. Pero our ways is different from our ways. Amen. The more you run away, the more God will pull you closer. Amen. Yung sa aking isipan, dahil ang aking isipan, mahirap mag-asawa, mahirap mag-alaga, mahirap magpuyat, mahirap, etc., kailangan bumukod. That is the principle of a Christian marriage. Pero tandaan po natin, God will bring you there so that you could see the beauty of His promises. I will never leave you and I will never forsake you. Ang sabi sa akin, Pastor Kenneth, tinawag pa ang pastor, ihahatid mo daw ako sa airport. Sabi ko, purihin ng Diyos. So, dinrive ko sa airport. Para kami hindi magkakilala sa sasakyan. Nakaganyan ako dahil ayokong tumingin. Ayokong magkasala, mga kapatid at minamahal. Because that is what I taught to the young people. Na ang babae at lalaki, kailangan will remain pure and holy. Dapat, ang pagbibigyanan mo lang ng buo mong pagkatao ay yung mapapangasawa mo. Hindi ko siya kinakausap. Nag-i-intercede ako, mga kapatid at minamahal. Dahil baka ako'y mapikot. Pero I face my giant, mga kapatid at minamahal. So hanggang sa naihatid ko siya sa airport, and I started to see good things in her. At nandito po ang akin pong coach, si Pastor Greg. Ipag-pray mo. Baka yan ang mapapangasawa mo. Tumatanda ka na, mahirap na mag-isa sa buhay. So, sabi kong ganun, patay. Hindi ko alam kung paano manligaw. Sa totoo lang po. Alam kong ang mga lalaki ng Diyos ay talagang mga magagandang lalaki. Amen. Pero wag nating aabusuhin yung atin pong ganung pagkakalikha. Pero ako po ay talagang, hindi ko alam kung paano magsisimula. And I started having a communication and I started to pray. Lord, I'm asking for a sign. If she would be the one, siya talaga yung aking mapapangasawa. And true indeed, 2 years po kaming naghintay, maraming problema, maraming mga naging hard times, pero truly indeed, God is a good God. Amen? Ang plano ng Diyos, kahit ikaw ay may mga kinakatakutan, kahit ikaw ay merong pinangangambahan, kahit ikaw ay merong pinasusubalian, pag ikaw pala'y tumungtong dun sa pagkakadalhan sa iyo ng Panginoon, hindi mo na makikita yung kinakatakutan, makikita mo ang Diyos ng magtutustos. Kaya nga po, napakaganda, hindi lamang po isa ang aking anak, ngayon po magiging dalawa na ang aking anak, because I trust in the name of the Lord. Amen. Kahit magmahal ang bilihin, alam ko na mahal ako ng ating Panginoon. Even though I face the giant, I can hit him with a mighty anointing of our Lord Jesus Christ. Pastor, mahirap magpaaral ngayon. Dumedede ang aking baby, ang nanay, nagaan mo. Nagpapacheck up sa PIDYA yung baby, nagpapacheck up sa OB yung nanay. Sabi kong ganyan, God is an awesome God. Amen. Pero ni minsan, hindi ko naranasang makapangutang sapagkat sa takdang oras, laging may panustos ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. And I have this wonderful report. By 2013, somebody will give me a brand new house. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. When God moves, the heaven moves. Hallelujah. Pag kumilos ang Diyos, ang buong kalangitan ay magtutustos at gagalaw lahat ng puwersa para ikaw ay pagpalain ng ating Panginoon. Tiis-tiis lang mga kapatid. Tiis-tiis lang sapagkat God knows what He is doing. He is superior, He is almighty, and He is omnipotent. Just wait upon the Lord and you will see good things will follow after you. Amen.
So I'm looking forward. 2012 is a good year. But most especially, 2013 is a wonderful year. Sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi ka titira sa bahay na ikaw ang nagtayo. Hindi ikaw ang aani ng ikaw ang nagtanim. Sapagkat meron ng biyaya ang Diyos na ibinigay para sa ating lahat. Pag gumawa ka sa Panginoon, lahat ay nakikita ng ating Diyos. Don't count your sacrifices, mga kapatid. Just count unto Him. Huwag mong bilangin kung ilan na ang iyong mga nagawa para sa iglesia, sa simbahan. Huwag mong bilangin ang iyong mga naibigay. Because it's not about the harvest after all. It's about the seed you planted. Pag umani ka ng maraming pagpapala, no eye has seen, no mind has conceived, you will have the blessing. Magugulat ka, may magbibigay sa iyo ng pagpapala. Amen. Last week, we have this simple child dedication for my daughter. At gusto ko simple na lang at wala nang masyadong parimulyas pa. At nagpe-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, I need funds para po dito sa simple child dedication. And truly, indeed, sometimes the heaven is so quiet. Pero pag titingnan mo yung kagastusan, sabay na si Meralco, sabay na yung upa ng bahay mo, sabay na yung mga ilang bills mo, papasweldo ka ng kasambahay mo, dalawa pa yung yaya ko, amen, purihin ang Panginoon. So pag nakikita mo, you're out of the budget. Pero God works in a mysterious ways. And we receive a phone call mula po sa Amerika, at ang sabing ganon, Cathy, I will be sending some funds through your account. At ang sabing ganon, iwa-wire ko yung kailangan mong funds para po sa pagpapalang ito. At alam niyo po, true enough, the funds that we need for the child dedication is sufficient for the things that we have asked from the Lord. Tamang-tama, sa paghingi mo sa Panginoon, sakto ang pagtugon ng ating Panginoon. Hindi mo nahuhuli ang Panginoon. Lagi siyang nasa takda at tamang oras. God knows what He is doing. Hindi po natin siya pwedeng diktahan. Hindi po natin siya pwedeng kontrolin. Hindi po natin siya pwedeng payuhan. Pwede tayong humingi and that's it. Kaya ang sabi ng Biblia, avoid vain repetition. So ibig sabihin, iwasan natin ang paulit-ulit sa ating mga kahilingan. Once we said it, God knew it, mga kapatid at minamahal. Let us make simplicity about Christianity. Hindi po natin kailangan pahirapan ng ating sarili para makuha natin ang tenga at mata ng ating Panginoon. As long as your heart is right and as long as you are good in the sight of God, heaven will work and you will be waiting to receive the blessing and the favor of the Lord. Amen. Pag tama ang iyong puso, pag tama ang iyong intensyon, mag-iintay ka lamang at ibibigay na ito sa iyo ng ating Panginoon. Hindi po madamot ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi madamot ang Diyos. At hindi bingi ang Diyos. Narito po ang ilang mga higante na dapat nating makabangga at dapat nating masupil. Number 1 is fear. Fear is contagious. Negative mind produce negative outcome. Out of the root will have a fruit. Kung ano po ang pinagmulan, yun din ang magiging bunga. Kaya when you have worries, you will not be able to choose right and to decide on what is right. Pagka ikaw ay maraming pinag-aalinlanganan, you will not be stable or you will be unstable. Kaya kapag ikaw ay maraming alalahanin, marami kang mga isipin. At ang maraming isipin, nagtatrabaho ang lahat ng kanyang kalamnan para dun sa kanyang iniisip na problema. Kaya nga ang sabi ng Biblia, trust in the Lord with all our hearts and lean not on our understanding. Yung iyong pag-aalala ay makakapagdagdag ng tulong ng 1 minuto at 1 oras doon sa iyong iniisip. Let God be God and He knows what He is doing. Why worry? God is already there. Sa Job chapter 3 verse 25, ang sabi ng Diyos kay Job, for the things which I greatly fear. Sabi ni Job sa Job chapter 3 verse 25, yung aking mga kinatakutan, yun ang nangyari sa akin. Meron pong isang istorya ng isang mayamang lalaki sa isang village, sa isang prominenteng lugar, at in-interview po siya ng reporter. At nagtaka yung reporter na minsan siya din ay na-interview na niya ang lalaking ito.
At habang ini-interview niya ang lalaking ito, tinanong niya kung bakit siya naging mayaman, bakit siya pinaunlad. At simple lamang ang kanyang naging kasagutan. Sinubukan kong maging matapang at sinimulan ko ang pagbabago sa aking buhay. Hindi ko hinayaan na aking edukasyon ang makapagdikta sa aking hinaharap. Hindi ko hinayaan na ang asawang humiwalay sa akin ang makakapaghadlang sa pangarap at pangako ng ating Panginoon. At narito at siya'y nakatira sa isang maranyang tahanan, nagagandahan ng mga sasakyan. Pero habang tumatakbo ang interview, sabi po ng isang lalaki na nag-i-interview sa kanya, nakasama po doon sa team na nag-i-interview sa kanya, ang sabi pong ganoon, teka po, meron lamang po akong isang mahalagang katanungan. Naalala po namin na meron din kaming isang lalaking pulubi na in-interview na kapangalan ninyo at medyo kahilat sa ninyo at kamukha ninyo. At ang lalaki na mayaman na ngayon na nakatira sa marangyang subdibisyon at may mga magagarang sasakyan ay napatigil. At ang sabi niya ganoon, huwag ninyong ipagtaka. Yung in-interview ninyo na nagbobote dyaryo at nangangalakal at marungis nung nagdaang taon, hindi ko ipagkakaikala na yung lalaking yun ay ako. At sila'y namangha at gusto pa nilang makahanap ng impormasyon. At ang sabi ng reporter, paano po nangyari na kayo ay mahirap at ngayon kayo ay nasa isang marangyang subdivision? Isa lamang po ang sinagot ng lalaki, sapagkat natutunan kong labanan ang aking nakaraan at hindi ko hinayaan na ang aking kabiguan ang humawak sa aking kahahantungan. So it's the same message today, mga kapatid at minamahal. Ang mabuting balita is not just too good to be true. It is true and eternal. When you ask, you will receive. When you confess, you will possess. When you believe, it will be given unto you. When you trust, you will have an exponential growth, mga kapatid. He can turn the water into wine. He can heal the blind. He can heal the sick. And He can say to the mountain, be thou removed, mga kapatid at minamahal. When David encountered Goliath, he is just a small boy. Pero hindi po niya tiningnan ang kanyang pagiging musmos. Tiningnan niya kung sino ang tumawag sa kanya. Pag alam po ninyo kung sino ang may-ari sa inyo, alam po ninyo kung sino ang may masigit na... Tingnan po ninyo, marami pong mga tao mayayabang. Pagkilala si General, kung makaasta, kung makabit ng red light, gano'n na lamang. Pagkilala si Mayor ng ganito, para bang sila na rin yung langaw na nakatungtong doon sa kalabaw. Parang ganito po eh. May taong ginagamit ang Diyos. At siya yung ginagamit na maging tagapamahala ng kanyang ari-arian. Pero ang nagmamayabang, yung pinakamayaman, tahimik at mabait. Pero yung administrador, yun ang mayabang. At kung umastay, akala mo siya na yung mayaman, mga kapatid. Kung makapagdikta sa mga tao, ay parang siya na yung mayaman. Pero yung pinuno at yung mayaman ay tahimik. Kaya mga kapatid at minamahal, if you know that there is somebody backing you up, you will not quit because you are not weak. Amen. Hindi ka susuko sapagkat hindi ka mahina. Ang katatakutan ay nakakahawa, ngunit ang pananalig ay nagbibigay ng pagiging masigasig. Amen. Tama po ba? Pag ikaw ay nananalig sa Panginoon, masigla ka. Kaya kahit ikaw ay nasa kapututan, okay lang. Kaya kahit lahat na ng iyong kapatid ay may bahay, okay lang sa'yo. Kahit ikaw ay naglalakad, okay lang sa'yo. Because when your time comes, nobody could stop it. When God wants to bless you, He will bless you abundantly, exceedingly above what you expect. Hallelujah! I heard one time, please don't get me wrong, nung ako po ay nagsisimulang mag-pastor sa church na ito, dito po sa main church, I heard somebody, pagka minsan tatawag po sila, sino bang magpipreach ngayong Sunday? Pagka nalaman nila si Pastor Kenneth o si Pastor ganito, ay ayaw na namin, si Pastor Greg na lang ang iintayin namin. Pero there is a shifting that's happening in our generation. Ngayon po, nababaliktad na. Nung isang araw may nag-text sa amin ganon, Pastor Kenneth, nakita ko ang iyong kapatid na si Pastor Dexter, nakakabless siyang mangaral. Gusto ko ding marinig ang iyong pangangaral sa telebisyon. And God is an awesome God. Dati ikaw ay sideline, dati ikaw ay nobody, at dati ikaw ay pinagpipilian at pinagtatawanan. Pero when the right time comes, when you have this anointing, you will be respected and God will be magnified in your life. Hallelujah! People
will be amazed how God used your life. Kaya kung magpapadaig ka sa takot, magpapadaig ka sa inggit, magpapadaig ka sa pintas, magpapadaig ka sa iyong nararamdaman. Kaya nga ang sabi ni Pablo, I am not moved by what I see. I am not moved by what I hear. I am not moved by what I feel. I am only moved by the Holy Spirit. Because when I am filled with the Spirit, I am praying in the name of Jesus Christ, and I can walk through the valley through the shadow of death, and I will fear no evil because God is with me. And if God be for us, who can be against us? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon, hindi na sila tatawag. Sino magpipreach? Si Pastor Kenneth. Sasama ko ng buong pamilya ko. Hallelujah. There are turnarounds. Ayun si Brother Mar, Sister Melly, narinig ko sa testimony ninyo. Salamat. At dahil naging kasangkapan si Pastor Kenneth sa kanyang panalangin. And it makes me blessed. Because through little things, you can have a part in their life. Amen. Dati parang, mas gusto namin yung mas ma-experience ang manalangin. Pero on and through life, as God tested you, you become a mature Christian, you grow in godliness, and people see you as a stronger person because it's not your work, it's the work of Calvary that we are more than a conqueror. Hallelujah! Sa Matthew chapter 7 verse 6, sorry, wala po ito sa outline ko. Ang sabi po ni Jesus, don't give to the dogs which are holy. And do not give your pearls to the pigs unless they will trample it. So ibig sabihin, ang mga bagay na banal, huwag mong ibibigay sa aso. Sapagkat ang mga aso, pag sumuka, babalikan niya po ulit yung isinuka niya. Tama po ba? Tapos ang baboy, kahit lang, yan ay pabanguhan mo ng Hugo Boss, ng Dracar, ng lahat ng mamahaling pabango, babalik pa rin po yan at magtatampisaw sa putikan. Ewan ko ba, bakit gusto natin ng pork steak at ang mga barbecue at ang mga lechon. Pero kung titingnan po natin yung naturalesa nilang kalalagyan, kahit sila'y paliguan at ilagay sa aircon, mas gusto pa rin nilang magtampisaw sa putik. Anyway, sabi po ni Jesus, huwag mong ibigay ang mga bagay na banal. Kaya nga po, we need to have a full control of this flesh. The things of the flesh does not honor God. And a spiritual mind will always honor God. But the natural mind will always look on what he feels. Kaya po maraming matampuhin. Kaya po maraming mahinang Kristiyano because they do not have a spiritual diet. Alam lang po nila yung diet na hindi kakain. Hindi kakain ng matamis, hindi kakain ng cake, hindi magkakape, hindi magkakanin. Pero yung spiritual diet, hindi natin alam. Ano po bang spiritual diet? Pray every day. Read your Bible. Speak to Him. And He listen. Speak to Him, and He will answer. Call unto Him, and He will answer. Because He knows the plans that He has for you, the thoughts of peace and not of evil, and He will never fail you. His covenant, He will not break it, and He will not change it. Hallelujah. Kung marunong tayo sa normal na diet, bawal soft drinks, bawal magpuyat. Pero kung ang pinagbubuyatan mo at ginigisingan mo ng madaling araw ay ang salita ng Diyos, that is a good food. My food is not to eat the physical food. My food is to do the will of the Father. And as long as I have the will of the Father, kahit anumang mabigat na kahilingan ng aking hingin, ibibigay at idaragdag ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, gumising ka na. Ngayon ang mga panahon na ang imposible nagkakatotoo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Deal with issues right now. Take a look of yourself and make an inventory. Ang lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Kaya dapat mong supilin. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, concentrate or set your mind on the things that which are above. Wala pong pupunta sa langit na hindi madasalin. Wala pong pupunta sa langit na tamad magbasa ng Biblia. At walang pupunta sa langit na hindi marunong sumamba. Tandaan po natin, what we are doing here on earth is on-the-job training for a greater journey to be with Him forever, eternally, with the Almighty God. Kaya if we would not be able to enjoy what we are doing here on planet Earth, marahil, hindi mo sigurong gustong maka-fellowship ang ating Panginoong Jesus. If you will enjoy God right this very moment, and I could say to you, surely, your passport is in heaven. Kaya nga, deal with issues right now.
You must stand firm against sin. Because a little flirtation, when it grows, it becomes an extramarital affair. Kaya kung ikaw kabataan ay papalit-palit ng nobya at nobyo, there's something wrong with you. Kaya kung ikaw ay may asawa, at ikaw ay mas mahabang panahon sa Facebook at marami kang ka-chat na mga foreigner, there is something wrong with you. At kung ikaw ay Kristiyano at nagpa-party ka pa rin, at alam niyo po, I love the testimony of Jeremiah. So Jeremiah chapter 35 or chapter 40, meron pong isang angkan ang tinatawag ay, ang pangalan ng kanilang angkan ay tinatawag na Rechabites. At ang sabi po ng mga Rechabites, we have heard from our old generation and old men and grandfathers that no wine will come into our stomach. So 100 years na ang nakalipas at yung ipinamanang tamang aral ng kanilang mga lolo nila until their generation, they never tasted a wine in their mouth. So when you made a vow and when you made a covenant, you must not break it. Nagsimula sa patikim-tikim, ito'y nagsisimulang lumalim. So when you are entering relationship, sex, without marriage, when you keep on doing it, ang sasabihin mo, magsisisi na lang ako mamaya, no, it is wrong. Sapagkat kung ano yung alam mong tama at hindi mo ginawa yung tama, ikaw ay nagkakasala. So start to deal the issues right now and repent, for the kingdom of God is here, because without holiness, nobody could see heaven. Church is for holy people. Yes, church is for wounded people, but the wounded people must come closer to God and forget the past, repent, and become a mature Christian. Gusto kasi ng mga tao, ang simbahan ay para sa mga sugatan. Totoo po ito. And I have nothing against it. His grace is sufficient. His loving kindness. Pero what God requires is, when you come closely with Him, you will identify the things that made Him mad. Amen. Pag lumapit ka sa Panginoon, He will expose everything. At mailalahad sa iyo ng Panginoon what He wants. Kaya nga po mga kapatid at minamahal, please don't have the wrong conception na ang Diyos ay maawain at mahabagin. Oo, maawain at mahabagin ng Diyos. Pero pag nakapasok ka na doon sa kaharian ng Diyos, kailangan mong i-work out ang kaligtasan na nasa sa iyo. And that's why ito pong sabi ni Pablo kay Tito, watch out for sound doctrine. Watch out for sexual immorality. Watch out sa mga madadaldal at chismoso sa iyong paligid. Watch out sa mga taong mambobola sa iyo. Be watchful, because the devil is like a roaring lion and he is waiting whom he may devour. Ang target po ng diablo, hindi po yung mga prostitute. Ang target ng diablo, hindi mga nagpa-party sa bar, hindi mga nagpa-party sa libis, hindi nagpa-party sa malate. Ang target ng diablo ay ang mga taga-biyaya ng Diyos at lahat ng mga Kristiyano, sapagkat pag ikaw ay nasuplong, matitigil ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Pero pag ikaw ay nagpatuloy at nagpatuloy ka sa kabanalan, you can shout out to the mountaintop and to the housetop that I am more than a conqueror. Temptation, you are underneath my feet because I am a child of God. Little things can destroy a whole vineyard. It's the little foxes that destroy the whole vineyard. The desire of the righteous, Proverbs chapter 11, verse 23, is always good. Ang nasa akin daw po ng matuwid ay laging maganda. Kaya kung hindi mo mapigil ang iyong mata, the lust of the flesh, the pride of life, saan po ba nagsisimula ang pagkakasala? Sa mata. Nakita mo na may maganda siyang kotse, nainggit ka. Ang ilan po sa mga higante na ilan pa nating dapat masupil ay yung pride, pagmamataas. Proverbs chapter 8, verse 13. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Ang pagmamataas ay patungo sa pagkawasak. Ang nagmamataas, ibababa ng Diyos. Avoid the knowing it all attitude. Iwasan po natin yung alam na baga nating lahat. Sapagkat ang bilin ni Pablo sa mga taga-Korinto, magiging maingat sapagkat hindi mo inaakala na baka ikaw ay matumba. Kaya nga mga kapatid, constantly, I don't have a new message. It's the old message. Kaya nga,
Kapag ang simbahan puro kabataan ang dumadalo, malaki ang problema. At kapag ang simbahan po matatandaan dumadalo, malaki din po ang problema. At kapag ang simbahan mayaman lamang ang dumadalo, malaki din ang problema. At kung wala namang mga trabaho at mahihirap, malaki din ang problema ni pastor, baka utangan pa si pastor. Kaya nga gusto ng ating Panginoon, let us deal with the issues. Go at the center. From your heart to the heaven, make Jesus be the center of your life. Pag si Kristo ang nasa gitna ng iyong puso, nasa kalagitnaan ng iyong pagkatao, kahit nag-iisa ka, lagi kang merong kasama sapagkat ikaw ay binabantayan ng mata ng ating Panginoon. Kahit ikaw ay matanda na, kahit balo ka na, hindi pa tapos sa iyo ang ating Panginoon. The moment you start to believe and keep on believing, God is not yet finished. God is not yet finished in your life. He can add up great things. Pwede pa siyang magdagdag ng icing sa iyong buhay. Pwede pa niyang patamisin at pwede pa niyang paligayahin ang pagsasama ninyong mag-asawa. Kahit sasabihin mo, Pastor, amoy lupa ng aking asawa. Kahit 50 years na kayong mag-asawa, as long as your heart is right, aamuin mo pa rin siyang amoy sampagita at amoy perlas. Amen. As you go through life, you will face these giants. The enemy will attack the marriages of every Christian family. Mga kabataan, the enemy will attract you with drug abuse, pornography, temptation, magli-live-in, magsasamang hindi kasal. These are the temptations that coming in our generation. When everybody's doing it, it's not the right thing because you have the power to stand against the flow. You have the power to say that I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am His testimony, mga kapatid at minamahal. Another giants that we need to face, jealousy, insecurity, and bitterness, unforgiveness, and heartaches. Pag ikaw ay seloso, malaki ang problema mo. Pag ikaw ay mahiyain, malaki din po ang problema mo, mga kapatid. Pag wala kang tiwala sa iyong sarili, malaki din ang iyong problema. Ito yung mga higante sa ating buhay. Hayaan na natin ang mga pastor na mga aral at sila na lang kainin ng leon, kami nandito na lamang. And that's a big problem, mga kapatid at minamahal. Sila lang magtayo ng building at ng prayer mountain. Basta kami nandito na lang at manonood. Do not be an spectator. Be a participator. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang tagapanood. Kailangang sumali ka. God's got an army marching through the land. Believers. Yon. Amen. Mapapakanta na si Pastor Edward eh. So, God is building an army. Kaya nga po, ang ating henerasyon, ibalik po natin sa pinakasentro sa atin pong Panginoong Yesus. Kung noong panahon ni D.L. Moody, ni Smith Wigglesworth, bumubuhay sila ng mga patay. At ganito rin po ang iyak ni Prophet Habakkuk sa chapter 3 ng kanyang aklat. Lord, I have heard of your fame. I have heard of your wonderful things. I have heard the beauty of your promises. Renew them in our days. Ang utos ng Diyos, hindi po mabigat sundin. Sapagkat pag nasa yung Espiritu ng Diyos, yung kanyang ipinag-uutos ay magiging magaan. Sapagkat pag iniibig mo ang iyong asawa, kahit maghugas ka ng bote ng hating gabi, hindi ka magre-reklamo dahil iniibig mo. Kaya kapag iniibig mo ang Diyos, kahit ipadala ka niya sa prayer mountain ng 1 linggo, gagawin mo. Because the one that you love, you will do all things to honor Him. Amen. Face the giants right now. If you have any bitterness, unforgiveness, and heartaches, deal with the issues right now. Because your sins will always find you out. Kaya kung ano man po yung mga traces, pag nakita mo yung iyong ex-girlfriend, yung iyong unang pag-ibig, first love, wag mo na siyang intindihin sapagkat mas masaya ka sa piling ng kinakasama mo ngayon. Yan ang ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. At pinagpapala ng Diyos ang tahanan ng matuwid. And you will find favor if you will love your wife as you love yourself. Kaya mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, giants are not real giants. Ang mga higanti po'y nasa atin lamang pong isipan. You have the mind of Christ and do not allow any foothold over the devil. Do not allow the devil to have a foothold over you. Huwag mong payagan na ang dyablo ay makapuntos sa iyo. Sapagkat ang dyablo ay nasa iyong paanan.
dapat yuyurakan mo siya at kekembutan mo pa na parang nagchat-chat at parang nagsasayaw at parang giliw na giliw sapagkat ang mananagumpay laging matagumpay. Ang mananagumpay laging mahusay sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Kaya mga kapatid, I will close with this. You are strong because God made you strong. When you have pain that you cannot contain, God will always remain. When everybody else abandon you, God will remain by your side. Kahit ang Diyos nasa langit, pinili niyang manahan sa iyong puso. Kaya ano ang iyong katatakutan? Sabi ng Biblia, what man can do to you? Bakit mo katatakutan ng mga tao? Ba't kakatakutan mo ang mga Bombay? Maninigil lang naman yan. Bayaran mo yung utang mo at wala kang katatakutan. Our God is not a God of chances. Huwag po kayong magsusugal ng pera. Huwag po kayong tataya sa loto. Sapagkat yun po'y patsamba-tsamba. Pag kumilos ang Diyos, laging tumpak. Alam niya ang iyong address. Alam niya ang benepisyong para sa iyo. Alam niya kung ilan ang anak mo, ilan ang apo mo. Alam niya na kailangan mo ng bahay. Alam niya na kailangan mo ng panggasolina. Alam niya na kailangan mo ng tuition fee. Alam niya na kailangan mo ng pang-scholarship. Because everything is made known unto God, mga kapatid. Before you ask, God knew it. So ask by faith and you will receive. Kaya bago ka pa humingi, alam na ito ng ating Panginoon. Bago pa magpasko, kung maniniwala kayo, may maganda kayong regalong matatanggap sa pagtatapos ng taong ito. Amen. Kaya live a life that enjoyable. Ang mga tumatanda, yung maraming isipin. Pero yung mga maliligaya sa Panginoon, hindi napapagod at nakakapagpuri pa ng tuwi-tuwi na sa ating Panginoon. So mga kapatid at minamahal, I challenge you, could you please close your eyes? Meron pa po ba kayong mga higante sa inyong buhay? Kill them in the altar. Patayin po ninyo sila, supilin sa bandana ng harapan ng trono ng Panginoon. Pahiran ninyo ito ng banal na dugo ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, when God commanded Moses, pahiran mo ang pintuan ng lahat ng mga Israelita para lumagpas ang anghel na papatay sa lahat ng panganay. And Moses did obey God. At ang spirito ng kamatayan, nilagpasan ang lahat ng panganay ng Israel. Kaya nga po, anong katatakutan mo? Wala kang trabaho? Hindi ka mahal ng iyong asawa? Kulang ang iyong pensyon? See to it that God saw you in your mother's womb. See to it that your name is inscribed in the palm of His hand. See to it that God see every tears that fall in your eyes. Tingnan mo na ikaw ay nakikita ng Panginoon. Tingnan mo na kilala ka ng Panginoon. Surrender your life to Jesus. Don't hold back. Pastor, tao lang ako. Don't hide in that foolishness. Pastor, hayaan mo na ako. Matanda na ako eh. Don't hide in that foolishness. Kahangalan po yan. You can quit, you can resist. Resist the devil and the devil shall flee from you. Stand strong. Behold, God is on your side. God loves the weak and let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Kaya Panginoon, maraming salamat. Let there be a release ngayon pong hapong ito. Let there be freedom. Let there be change that will be broken, Lord God. Ang mga tanikala at pakana ng kaaway ay aming kinakalagan at aming kinakalasan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang makapangyarihang pagkilos at pagdaloy ng mga pabor at himala ay maranasan ng mga taga-biyaya ng Diyos. Maranasan po namin ang kasapatan ng iyong biyaya, ang biyayang hindi nauubos at nagtitiwalang walang halong pag-aalinlangan. Kaya Panginoon, maraming salamat. Mapuspos kaming lagi ng iyong kapangyarihan. Lukuban mo kami ng iyong kabanal-banal na dugay. Pag-adjust sa lahat ng masama. Lord, raise up a barriers and raise up a standard. Though the enemy will come like a flood, they will not reach us because we will be still and know that He is God. He is our defense and He is our comforter. Siya ang aming tagapagtaguyod at siya ang aming pader na hindi magigiba. Kaya Panginoon, maraming salamat. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong katapatan, pinupuri ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
At para po sa atin pong mga tagapanood sa television, hindi ko po gustong matapos ang programang ito na hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon na tanggapin ang ating Panginoong Yesus. What we are trying to do is not bringing a new religion, but to inspire you to have a relationship with our Lord Jesus Christ. Napakasarap po na magkaroon ng Panginoon at personal na tagapagligtas. Kaya sa maiksing panalangin ito, kayo na nanonood sa Hong Kong, kayo nanonood sa China, sa Singapore, sa Visayas, sa Cebu at Davao, you can surrender your life to Jesus Christ. Sundan mo ang maiksing panalangin ito, Panginoong Hesus, ako'y lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba at nagsusumamo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Pagharian mo ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa palatuntunang ito. Sa ganito rin pong oras, subaybayan ninyong patuloy ang programang Great Day to Live. God bless you and God loves you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At gawin po natin ang